Matagal ka nang nagdurusa sa heartburn, reflux, at GERD. Magbibigay ako ng kaunting detalye sa video na ito para ipaliwanag kung paano ka makakakuha ng agarang ginhawa, kung paano ka makakapagtigil sa araw-araw mong iniinom na tableta, at kung paano mo maayos o maaalis ng tuluyan ang iyong mga sintomas ng heartburn mula ngayon. Kaya kung kilala mo ang isang taong araw-araw na nagdurusa sa heartburn, acid reflux, o GERD, pakibahagi ito sa kanila sa kanilang social media. Dahil napakaraming tao ang nagdurusa nito. At hindi lang ito matinding araw-araw na pananakit, maaari rin itong dagdagan ang panganib ng kanser sa esophagus. Kaya malaking bagay ito. Kaya paki-share ito kung kilala mo ang ganoong tao. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit gusto mong tumigil sa araw-araw na tableta. Kung iniinom mo ang Prevacid, Nexium, Prilosec, Pepcid, Zantac, o alinman sa mga iyon, ang ginagawa nila ay pinipigilan ang mga selyulang gumagawa ng asido sa tiyan mo. Isa sa mga ito ay isang proton pump inhibitor. Ang isa pa ay isang H2 inhibitor. At narito kung bakit ito masama, dapat may asido ang tiyan mo. Ganito mo, una, natutunaw ang iyong pagkain, at pangalawa, ganito mo napoprotektahan ang iyong bituka mula sa masamang bakterya. Ang napakababang pH sa iyong tiyan, na mula 1 hanggang 3. Napakababa niyan, napaka-asido. Dapat nandyan ang asidong ito. At marahil nakita mo na ang mga patalastas tungkol sa heartburn at naisip mo, kailangan kong pigilan ang asidong iyon. Masama ang asido. Alam mo, kung ilalagay mo ang asido sa iyong kamay o mapasok ang asido sa iyong mata, talagang masama iyon. Pero sa iyong tiyan, mabuti ang napakalakas na asido. Iyon ang gusto mo. Ganito mo natutunaw ang iyong pagkain. At ito ay isang hadlang laban sa masamang bakterya upang hindi sila makapasok sa iyong katawan. Kaya kung iniinom mo ang alinman sa mga gamot na iyon, gusto mong unti-unting bawasan at itigil ang mga ito. Hindi mo sila mapipigilan ng sabay-sabay. Kung gagawin mo yon, magkakaroon ka ng matinding rebound reflux at matinding heartburn. Kaya karamihan sa mga tao ay kailangang simulan ang pag-inom ng mga gamot na ito tuwing ikalawang araw habang ipinatutupad nila ang iba pang mga estratehiya na ililista ko sa video na ito. At saka baka pumunta ka tuwing ikatlong araw. At sa hinaharap, kapag nagkaroon ka ng matinding paglala ng heartburn, gamitin mo ito hanggang sa makumpleto ang 7 permanenteng solusyon na tatalakayin ko mamaya sa video na ito. Hanggang hindi mo pa naipatupad ang mga solace yung yon, maaaring kailanganin mong uminom ng Nexium o Pepcid ng 3, 4, o 5 magkakasunod na araw. Pero pagkatapos ay kailangan mo nang tumigil. Ayaw mong inumin yon ng paulit-ulit at paulit-ulit. Dahil kapag patuloy nilang hinaharang ang iyong asido sa tiyan, hindi mo masisipsip ang mga mineral, bitamina, at iba pang sustansya. Dahil ang asido ang tumutulong sa pagsipsip ng mga ito, binubuwag mo sila para masilayan mo. At kung na-block mo ang lahat ng iyong asido sa tiyan, iyon ay isang problema. Maaari itong magdulot ng mas mataas na panganib ng pneumonia. Maaari rin itong magdulot ng mas mataas na panganib ng osteoporosis. At maaari pa itong magdulot ng dementia tulad ng Alzheimer's. Ang pag-inom ng mga gamot na ito araw-araw sa loob ng maraming taon ay maaaring magtaas ng iyong panganib sa dementia ng Alzheimer. Malaking bagay ito. Kaya huwag mo nang inumin ang mga iyon kung hindi mo naman kailangang uminom. Ayos lang na inumin mo sila ng 1 linggo o 2 linggo, o paminsan-minsan. Ligtas lang sila kung iinumin mo sila ng ganoon. Ngunit napakaraming tao ang nakasanayang uminom ng mga ito araw-araw at basta-basta na lang umiinom ng mga tableta araw-araw. Hindi magandang plano yon. Pakiusap, pagtrabahuhan mong itigil yon. Kaya tulad ng sinabi ko, dapat palaging puno ng napakalakas na asido ang iyong tiyan. Talagang may patong itong parang sipon sa loob na bumabalot sa loob ng iyong tiyan, na nagpoprotekta sa mismong laman ng iyong tiyan mula sa asido. Kaya ang tiyan mo ay lubos na masaya na magkaroon ng asido na may pH na 2 sa loob nito buong araw, araw-araw, sa buong buhay mo. Gustong-gusto yun ng tiyan mo. Walang problema yon para sa tiyan mo. Ang iyong esophagus, na siyang lagusan ng pagkain mula sa iyong bibig papunta sa iyong tiyan, ay ginawa upang tiisin paminsan-minsan ang pag-agos ng asidong ito. Ngunit hindi ito ginawa upang palaging nakadikit ang asidong ito. May kaunting balahibo ng sipon ito, pero hindi naman masyado. Kaya kung masyado kang maraming patak ng asido, magsisimula kang makaranas ng klasikong heartburn.
At kaya kailangan nating gawin ang mga bagay na magpapanatili ng mas mababang presyon sa tiyan. Kailangan nating gawin ang mga bagay na magpapanatili ng mas mataas na pH sa iyong esophagus, para hindi ito magkaroon ng napakababang pH o matinding asido. At nagawa na natin ang mga bagay na magpapanatili ng maayos na pamamahala ng mga bakterya sa bituka. Iyon ang sinusubukan nating gawin. At ngayon, pag-usapan natin ang mga pansamantalang solusyon. Kaya kung nakakaranas ka ng heartburn ngayon, narito ang listahan ng mga bagay na maaari mong gawin ngayon na makakapagpabuti ng iyong heartburn. Hindi ito pang matagalang solusyon. Hindi ito mga bagay na mag-aayos nito ng permanente. Tutulungan ka lang nito ngayon. Sige, simulan na natin. Ang unang bagay na marahil ay narinig mo na ay suka ng mansanas. At gusto mong makuha ang tunay na suka ng mansanas na may mother, na siyang malabong bahagi sa ilalim. At maaari mo lang itong inumin ng isang lagok, o uminom ka ng isang shot nito, o maaari mong lagyan ng ilang kutsara sa isang baso ng tubig, gaya ng ginagawa ko. Sa alinmang paraan, agad nitong tutulungan na mas gumaan ang iyong heartburn. Maaari kang ngumunguya ng chewing gum. May ilang tao na kapag ngumunguya lang ng chewing gum ay mas gumagaan ang pagsunog sa kanilang dibdib. Magandang pansamantalang lunas iyon. Makikita mo na may ilang licorice chews. Tila napakahusay ng licorice sa pagtakip sa esophagus. Kaya't ninangat ang licorice o chewing gum. Baking soda, isang kutsara ng baking soda. At pagkatapos, kung nilalagay mo ito sa isang baso ng tubig, mapapawi nito ang mga sintomas, dahil ang pH ng baking soda ay 7. Kaya kapag iniinom mo yon, habang bumabalot ito sa esophagus, tataasin nito ang pH at sa esensya ay papalabnawin ang asido sa iyong esophagus. Ngayon, pinapataas din ito ang pH sa iyong tiyan, at pabalik muli, gusto natin ng napakababang pH. Gusto natin ng matinding asido sa ating tiyan. Kaya kung gagamit ka ng baking soda 3 beses sa isang araw-araw-araw, hindi iyon magandang solusyon. Dahil muli, hindi mo masisipsip ang iyong mga bitamina at mineral. Ngumunguya ng kaunting piraso ng ugat ng luya. Iyon ay isang mahusay na estratehiya. Maraming tao na may talamak na reflux o heartburn ang naglalagay lang ng piraso ng ugat ng luya sa ref at hiwa-hiwain ng isang maliit na piraso at nginunguya ito kapag sila ay nakararamdam ng heartburn. Mabisa ito. Isa pang bagay noong araw na araw akong may matinding heartburn, kapag kumuha ako ng isang kurot ng tunay na asin, o simpleng hindi na prosesong asin dagat, at inilagay ko ito sa dila ko, lalo itong nakakapagpaga ng heartburn. Hindi ko alam kung paano ito gumagana, pero alam kong epektibo ito. Kaya't yan ang ilang bagay na maaari mong gawin ngayon upang maibsan ang iyong heartburn. Ngunit gusto kong lunasang pangmatagalan ang iyong heartburn. At iyon ang dahilan kung bakit ibibigay ko sa iyo ang 7 paraan para talagang mawala ang iyong heartburn, dahil iyan ang sinusubukan nating gawin dito. Okay, narito ang listahan ng 7 pangmatagalang lunas o gamot. Gayunpaman, gusto mong isipin ito para sa iyong matinding heartburn, reflux, GERD. Una, kailangan mong kumain ng dieta na hindi nagdudulot ng pamamaga. Noong dati, noong umiinom ako ng gatas at kumakain ng maraming butil, palagi akong nagkakaroon ng matinding heartburn. Kailangan kong uminom ng gamot araw-araw para sa aking heartburn. At napansin ko na nang tumigil ako sa pag-inom ng likidong gatas at sa pagkain ng mga butil, bumuti ng 70% ang aking heartburn. At kaya ang unang bagay na gusto mong gawin ay alisin sa iyong dieta ang murang na prosesong pagkain. Gusto mong alisin sa iyong dieta ang likidong gatas. Hindi mo kailanman dapat uminom ng gatas. Ang gatas ay para sa mga batang baka. Hindi ito para sa mga tao. O tiyak na hindi para sa mga matatandang tao. At gusto mong alisin sa iyong dieta ang lahat ng butil, kabilang ang bigas, oatmeal, mais, trigo, at iba pa. Magdudulot sila ng pamamaga sa bituka mo, at magdudulot sila ng pagtaas ng timbang. At magdudulot din sila ng pamamaga sa bituka na magdudulot ng heartburn. Kaya kailangan mong kumain ng masustansya at hindi nagpapalala ng pamamaga na dieta, tulad ng mababang carbohydrate at mataas na taba o ng ketogenic na dieta. May mga tao pa nga na napapansin na kailangan nilang kumain ng puro karne para tuluyang mawala ang kanilang matinding heartburn. Ang susunod na bagay ay kailangan mong magbawas ng timbang. Dahil isa sa mga bagay na sinusubukan naming gawin, na nabanggit ko kanina,
ay panatilihin ang mas mataas na pH o mas kaunting asido sa esophagus. At isa sa mga paraan para gawin yun ay bawasan ang presyon sa tiyan. Kung may tumatalon pataas-baba sa iyong tiyan, malamang magdudulot yun ng reflux, hindi ba? Dahil pinapataas nito ang presyon sa loob ng tiyan. Kapag may malaking tiyan ka, tumataas ang presyon sa loob ng iyong tiyan. At dahil dito, mas malamang na umakyat ang asido sa iyong esophagus, at magdudulot iyon ng heartburn. Kaya gusto mong magbawas ng timbang. At magagawa mo yun sa pamamagitan ng una, pagkain ng mababang carbohydrate at mataas na taba, pagkain ng ketogenic na dieta, o kahit dieta na puro karne lamang. Lahat ng iyon ay makakatulong sa iyo na magbawas ng timbang at magpababa ng pamamaga. Ang numero 3 ay napakahalaga ngayon. Kaya kung kasalukuyan kang nakararanas ng heartburn araw-araw, kailangan mong tumigil sa pagkain at pag-inom 2 oras bago ka humiga ng patag sa kama sa gabi. Dahil sa pagitan ng iyong esophagus at tiyan ay may maliit na kalamnan na tinatawag na sphincter. Ito ay ang lower esophageal sphincter. Dapat itong manatiling nakasara palagi. Ngunit kung may dysfunction ka rito, maaaring bahagyang bukas ito. At kapag nakatayo ka ng tuwid, tulad ng pag-upo ko ngayon, hindi ka gaanong mahihirapan. Ngunit kapag nakahiga ka ng patag sa kama, nakakalusot ang asido sa sirang sphincter at bumabalik sa iyong esophagus. At kahit na wala kang sintomas sa gabi, maaaring hindi mo maramdaman ang heartburn dahil natutulog ka. Sa gabi, doon nagaganap ang karamihan ng pinsala at pamamaga. At pagkatapos ay mararanasan mo ang mga sintomas kinabukasan. Kaya gusto mong itigil ang lahat ng pagkain at likido sa pamamagitan ng bibig hindi bababa sa 2 oras bago ka humiga para matulog sa gabi. Ang heartburn ng ilang tao ay sobrang tindi kaya kailangan nilang matulog sa recliner upang sila ay nakahiga sa anggulong 30 degrees. Ngunit gusto kong makatulog ka ng patag sa kama, dahil ganoon dapat matulog ang mga tao. At para magawa yon, kailangan mong tumigil sa pagkain at pag-inom 2 oras bago matulog. Ngayon, ang numero 4 ay isang trick na talagang ginawa ko na sa sarili kong silid tulugan. At magagawa mo rin ito. Napakamura nito at napakadali. Kumuha ka ng 2 ladrilyo o 2 piraso ng kahoy na may taas o kapal na 5 hanggang 10 sentimetro, at ilagay mo ang isa sa ilalim ng bawat poste sa ulo ng iyong kama. Gusto mong itaas ng kaunti ang buong ulo ng kama. Hindi ito sapat para makaapekto sa iyong pagtulog. Sapat na lang ito, gayunpaman. Dahil tandaan mong likido ang asido sa tiyan at sa esophagus. At kailangang sumunod ng likido sa batas ng grabidad. At kaya kapag itinaas mo ang ulo ng kama, ang asido ay malamang mananatili sa iyong tiyan kung saan mo gusto itong manatili. May katuturan yon. At sa loob ng maraming taon, nakaangat ng ganito ang ulo ng aming kama at hindi yon alam ng asawa ko. At medyo na-trigger siya nang malaman niyang ginawa ko iyon nang hindi ko siya kinonsulta. Ang hindi gumagana sa ganitong paraan ay kung matutulog ka lang ng nakahiga sa mas maraming unan. Dahil ang mga unan ay maaaring magyuko sa iyo pasulong at magtaas ng iyong intra-abdominal na presyon. Hindi nito lulutasin ang problema. Ang ilang kama ay talagang bumubuo ng tuwid na anggulo sa dulo ng kama kung saan nakalagay ang iyong mga paa. Nauuwi rin ito sa bahagyang pagtaas ng presyon sa loob ng tiyan. Gusto mong itaas ang buong balangkas ng kama ng 5 hanggang 10 sentimetro. At iyon ang magpapanatili ng asido sa ibaba kung saan ito nararapat. Napakamura, napakadali. At marami sa mga kaibigan ko ang nakapagtigil ng kumuha ng kanilang proton pump inhibitors o H2 blockers dahil sa isang pamamaraan na ito lamang. At dahil dito, nakatipid sila ng daan-daang dolyar at naprotektahan laban sa osteoporosis, pneumonia, at dementia ng Alzheimer sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng ulo ng kanilang kama. Ikaw naman ang susunod, kung naninigarilyo ka, at alam kong ayaw mong marinig ito, kailangan mong tumigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagpapasiklab at nagpapairita sa linang ng tiyan. At pinapaluwag din ito ang sphincter na pinag-usapan natin, kaya mas malamang na umakyat ang asido sa iyong esophagus, o tumagas ito papunta sa iyong esophagus habang nakahiga kang patag sa gabi. Grabe, kailangan mong tumigil sa paninigarilyo. Sige na, kailangan mong itigil yan. May 3 bagay na magpapaluwag sa sphincter na yon. Okay, kapag lumunok ka, ang hindi kusang loob na pag-urong at pag-relax ng mga kalamnan na parang alon, na nagpapagalaw ng pagkain at likido sa iyong mga organong hugis tubo, ay nagbubukas ng iyong esophagus.
At iyon ay normal. Dapat ganoon talaga ang mangyari. Pero pagkatapos ay dapat muling magsara ang esophagus. Tatlong sangkap ang magpapaluwag dito at magpapanatiling bukas kahit hindi dapat. Nicotine, tumigil ka sa paninigarilyo. Caffeine, oo, alam ko, di ba? Kaya baka sobra ang caffeine, baka bahagi yon ng problema mo. At sa wakas, alak. Ang sobrang alak ay tiyak na maaaring magdulot ng heartburn at reflux. At sa ngayon, hanggang sa makahanap ka ng pangmatagalang solusyon, kailangan mong itigil ng tuluyan ang nikotina. Ngunit maaaring pansamantalang itigil mo muna ang caffeine at alkohol habang ginagamit mo ang iba pang mga estratehiya upang tuluyang mawala ang iyong heartburn. Pagkatapos, baka pwede ka nang bumalik sa paminsan-minsang pag-inom ng alak o sa pag-inom ng kape sa umaga. Pero sa ngayon, maaari mo nang itigil ang mga yon, pero tiyak na kailangan mong itigil ang paninigarilyo. Sige na, sige na, sige. Ang numero 7 ay uminom ng dekalidad na probiotic. Dapat kang pumunta sa isang magandang, kagalang-galang na tindahan ng pagkaing pangkalusugan. Dapat kang pumunta sa isang magandang tindahan na ang reputasyon ay nakabatay sa pagkakaroon ng magagandang suplemento at magagandang probiotic. Karaniwan, ang pinakamahusay na mga probiotics ay inilalagay sa palamigan, dahil may buhay na bakterya doon, di ba? At kaya marahil kailangan silang panatilihin sa palamigan para hindi lahat ng bakterya mamatay. Kung bibili ka ng choky na tableta na nakatenga sa estante ng 6 na buwan, paano nga ba magkakaroon ng buhay na bakterya rito? Kaya kumuha ng iyong mga probiotics mula sa isang mabuti at kagalang-galang na pinagkukunan. Narito ang isang bonus na tip. Tandaan na pag-usapan natin ang pagtaas ng presyon sa loob ng tiyan. Isa pang bagay na maaaring magdulot nito ay kung nakasuot ka ng damit sa paligid ng iyong tiyan na masyadong masikip, tulad ng girdle. O para sa inyo, kung masyadong masikip ang sinturon ninyo para gawing mas maliit ang baywang, maaari nitong taasan ang presyon sa loob ng tiyan at magdulot ng mas matinding pag-aakyat ng asido sa lalamunan. Kaya magsuot ng maluwag na damit sa paligid ng iyong tiyan. Kung gusto mong gawing mas maliit ang iyong tiyan, bumalik ka sa unang tip, kumain ng mababang carbohydrate at mataas na taba na keto na puro karne lamang. At ang pagbaba ng timbang ang paraan para gawing mas maliit ang iyong baywang. Kayo mga babae, kung may kaunting taba kayo sa tiyan, huwag magsuot ng girdle. Dahil kung nakakaranas kayo ng sintomas ng heartburn, bumalik na lang sa unang hakbang, at kumain ng low-carb, high-fat na keto na o na puro karne o carnivore. Pagkatapos, mawawala ninyo ang sobrang timbang. At hindi na ninyo kailangang mag-alala tungkol sa girdle, di ba? Kaya may 7 mahusay na tip para maalis ang iyong heartburn. At isang bonus na tip. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-click ang pindutang subscribe.